remarks ko po ang choir. Merry Christmas sa bawat isa. Hallelujah. Isang masayang pagbati sa mga may kaarawan, sa mga may birthday, sa mga may celebration ng kanilang anniversary. At higit sa lahat, isang kagalakan po na tayo po'y mag-celebrate sa araw na ito sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Amen. Puri ng Panginoon. Muli, magandang umaga sa ating pong mga kapatid. Maging po dun sa ating pong sa kanila kailang mga lugar na kinalalagyan, naka-online po ngayon. We're so grateful and for this opportunity again that God has given us freedom for us to rejoice, to worship Him in spirit and in truth. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon pong ito. Amen. Para kung humuhukay ng balon sa ilalim ng yungi ba. Anyway, salamat po sa Panginoon. Nakakaintindihan po ba tayo ngayong umaga? Praise God, puri ng Diyos. Prepare po ba tayo ngayong umaga na makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God. Alam niyo po, hindi lang daw sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat pandesal at kape kada umaga. Hindi lang po doon, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. If there are issues that are so important with regards to physical matters ng buhay po natin, material things that we need to consider, meron pong higit na mahalaga po sa mga bagay na yan. Kung may mga bagay pong pangsamantala, may mga bagay po na pangwalang hanggan. At ang salita ng Diyos, noon, ngayon, bukas, hindi magbabago. Bagamat ang panahon ay nagbabago, ang kultura nagbabago, ang pananaw ng tao nagbabago, ang katwiran nagbabago, ang kaalaman ng tao nagbabago, ang buhay nyo nagbabago. Tingnan nyo katabi nyo, kung hindi po siya nagbago, hindi po siya tao. So yun sa kapatid, nagbabago ka. Meron nagsabi sa pastor, parang hindi kayo tumatanda. Parang niloloko ata ako nito. Sino nga po bang hindi tumatanda? Lahat po tayo tumatanda. Yung pamilya nung noon, hindi na ngayon ang itsura nito ngayon. Hindi po ba? At tulad namin po, ngayon, noon ilan lang kami. Nagsimula kami mag-asawa, tapos as time pass by, nagkaanak. As time pass by, nagkaapo. Kaya ang tawag namin ngayon ay lolo na. At kung kayo po'y maglalakad po sa isang libingan o isang sementeryo, mapapansin nyo po, dati po sila buhay, ngayon ay nakahiga na. Doon nga doon sa Bulacan, may nakalagay doon epitaph ng kanila pong tombstone, yung inscription ng tombstone, ako ngayon, bukas ikaw naman. Magandang ilagay yun, no? Siguro naglagay doon mananampalataya na may katiyakan ng buhay. Ako ngayon, ikaw bukas naman. Yan. Sino ngayon? Wala, no? Ikaw ngayon, ayan. Ako noon, ikaw ngayon, bukas iba naman. Ang bagay po na buhay ng tao nagbabago. Everything changes. Even our faith changes. Maging po ang ating pananampalataya nagbabago. Hindi po dapat po sa pagbabago patungo sa pagbagsak at panglulupaypay, kundi pagbabago patungo sa pagunlad at paglagong espiritual. Amen po ba? Nandiyan ko pong lahat na tumayo. Kung meron po kayong dalang Biblia, I hope you have your Bible with you. Kung wala po kayong dalang Bible, ay sige lang po. Sa mga cellphone po ninyo, just open it up. Kung wala naman po dito sa ating screen, hindi naman po madamot ang Caloocan Bethel. Ang laki po ng TV natin para hindi nyo po mabasa ang verse natin pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Amen. Praise God. Ayan. Hindi ko lang po ang aking pong PowerPoint at sa aking pong lectures. Mark chapter 16, verse 15. Familiar po ang marami sa atin sa talatang ito ng Bible. Mark 16:15. Hintayin ko po kayo, bigyan ko po kayo ng 3 oras, makita po yung aklat ng Marcos. Sige po. Kasi maganda pong makita po natin talatang ito. Kaya tingnan yung ating screen. Just focus our attention on our big screen, sa ating pong television. Ito po ang ating mababasa. Kung nandyan na po kayo, wherever you go in the world, tell everyone the good news. Sa Tagalog, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral niyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Pinagpala po ng Diyos ang buhay kanyang makapangyarihan salita. Shall we all pray and ask God's provisions, blessing, and guidance habang tayo po yung nagbubuli-buli na salita ng Panginoon. Sige po, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Marami pong dahilan upang tayo magpasalamat sa Diyos. There's so many reasons for us to be grateful, to be thankful. But thanksgiving is a matter of the heart. Ang pagpapasalamat po ay udyok ng puso at kalooban natin. Ako po'y naniniwala, hindi po nagkulang ang Diyos
sa buhay nating lahat. God bless us so much and He wants us always to be happy, to be filled with His blessing and provisions. Kaya there is always a reason for us to thank God. Lagi pong may dahilan para tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory be to your name, Father. Hallelujah. O Diyos, sinimulan po namin ang gawain sa umagang ito na may pananalangin, pagdulog sa iyo, pakipag-usap sa iyo. Lord, sabi mo po, Panginoon, pray without ceasing. Ang panalangin po hindi natatapos. Sa bawat sandali ng buhay namin, sa bawat minuto, sa bawat oras, we can pray, we can talk to you in an intimate way. Isa pong malapitang pakikipag-ugnayan. O Diyos, narito po kami, Panginoon, sa umagang ito. Nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ka. At marami pong dahilan, Panginoon, upang aming banggitin ang aming pong taus-pusong pagpapasalamat dahil ang Diyos na aming sinasamba, Ikaw yun, Panginoon, ay mabuti sa amin. You're so good to us. It is your character to be good. And Lord, you deserve the glory, honor, praise, and worship of your people. Salamat po sa opportunity na binigay mo po sa amin upang ito'y aming magawa ng may kalayaan sa araw na ito. Ang sambahin ka. Panginoon, sa ibang lugar po, may takot na ang pagsasamba sapagkat mayroon pong threat ng pagbomba, pagpatay ng ilang pong mga radikal na kaisipan na ilinalayo ang kahalagaan ng pagsamba ng totoo sa iyo. Lord, dumating man ang mga pagkakataon na ganon, Lord, tulungan mo kami na kami po ay lubos na umugnay sa iyo anuman ang hadlang na maaaring aming pong harapin sapagkat ikaw po, Panginoon, karapat dapat sambahin and there's no barrier, O God, for us to worship you. O God, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin isang magandang araw, linggo ng pagsamba. At maging iyong salita na aming pong pag-uusapan at pagbubulay-bulayan, magsilbi po itong paalala, kalakasan at patnubay din naman upang magabayan ang aming pong buhay Kristiyano, ang aming pong pamumuhay sa araw-araw na ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Lord, bless each and every one of us. Lord, pour out your provisions, your answer to our life's problems, at mo pong hayaan, Panginoon, ang sino mang may problemang daladala sa umagang ito, ay uuwi, dala pa rin niya ang suliranin at bigatin niya, Panginoon, kundi bigyan mo ng kagaanan at kaluwagan ng niya kalooban at kasiyahan sapagkat tatanggapin niya ang iyong inilaang biyaya na iyong inilaan sa araw na ito. And to that, we all truly believe, O God, that you will going to bless us for your glory alone, Father. And here is your humble servant. Make use of my life as a channel of your message, O God, to encourage everyone for your glory alone. In Jesus Christ's name, ito pong aming dalangin. Amen, amen, and amen. Kayo po'y makakaupo na in the presence of God. Hallelujah. Pag-usapan po natin sa umagang ito ang isang mahalagang may kailangan po dun sa isang aspeto ng buhay ng palataya. We are called by God not only to be saved, hindi lang po tayo tinawag ng Diyos para maligtas. At mahalaga po yung kaligtasan sapagkat kung walang kaligtasan, ay walang dahilan kung bakit tayo magpupuri sa Panginoon. We are here to worship God. We are here to praise the Lord. We are here because God saved us. At kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, hindi po aksidenteng nandito ka. Gusto ng Diyos makilala natin siya ng lubos sa buhay natin. At kung meron man pong individual na persona na dapat lalo tayong attached, lalo pong maghangad ng pagkilala, ay ang Diyos po na siyang lumikha sa atin. Gano'n natin siya kilala? Sino ba siya sa buhay ko? Sino siya sa buhay ninyo? Siya po ba yung Diyos ng panglingguhan lamang, pang ilang oras lang nating inaalala? O siya yung Diyos na dapat sa bawat sandali ng buhay natin, mahalaga siya. Sapagkat naniniwala tayo, siya may hawak ng buhay. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Kung nagagalaw po mga kamay ko at nakakakilos pa at nakakakyat pa sa danang ito, nakakababa, nakakapagsalita pa, it is not because I am good, energetic, strong, and powerful. It is always because of the grace of God. Lagi po dahil ang Diyos punong-puno ng biyaya. Everything in this world is a gift. Lahat po ng bagay sa mundong ito regalo ng Diyos. Pagkat wala na isinilang sa atin sa mundong ito, natdala niya na ang meron sa Kanya ngayong buhay, sa buhay niyang ito. Nobody among us own anything in this world. God owns everything. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Malinaw po ba yun? Salamat po sa Panginoon. And everything is a gift. Ang buhay is a gift. Pag sinabing sa gift, gift. Pag sa gift, niligtas eh. Gift. Regalo.
Ang buhay regalo. At sa bawat buhay na yan, may dahilan ng Diyos kung bakit. Humihinga pa ba ang katabi nyo? Kung nakikita nyo humihinga pa siya, ibig sabihin humihinga din kayo kasi nakikita nyo humihinga siya. Ibig sabihin, bawat hininga may dahilan kung bakit. Hindi tayo dinagay ng Diyos sa mundong ito upang wala lang, mabuhay lang, mag-exist lang, tumanda lang, to occupy space para sumikip ang mundo, para higupin ang lahat ng hangin, kainin ang gusto nyong kainin, magkamal ng anumang kayamanan gusto nyong makamit sa buhay natin. No, that's not the purpose of life. Because there is someone who created us. Meron pong lumikha sa atin na mayroong magandang plano sa buhay natin. You know, God is a God who knows how to plan. Alam niyo po, ang Diyos na marunong magplano. Programa ng buhay. Sa buhay ko, alam kong may plano ang Diyos para sa akin. Ang tanong, para sa inyo, may plano ba ang Diyos? Meron po. Bawat oras na dumarating, may purpose ng Diyos. Ang problema lang ito, hindi natin inaalam yung purpose ng Diyos, yung layunin ng Diyos. Ang problema ngayon, ginugulo natin ang ating panahon para sa gusto nating mangyari, pero yung gusto ng Diyos, nakakalimutan ng marami. At the end of the day, pag gumarap tayo sa Diyos, pag oras na nakunin ng Panginoon, itong buhay na ito na ipinahiram lang niya sa atin, kasi life is a gift, and any moment from now, God can take that gift away from us. Pwedeng kunin ang buhay. Pwedeng kunin ng Diyos ang kalakasan. Ang strength is a gift. Knowledge is a gift. Ability is a gift. Talents are gifts. Everything we possess are gift. Families, yung pamilya mo, gift ng Diyos yun. May tatay ka, kaloob ng Diyos yun. May nanay ka, kaloob ng Diyos. Ano mang meron ka, kaloob ito ng Diyos. Pagbutihin natin, i-enhance natin at pagyamanin natin ang mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin sisihin ang Diyos kung bakit wala ka nito. Kasi hindi ibinigay siya para sa iyo, sapagkat marunong ang Diyos at alam niya kung kanino niya ito ipagkakaloob at pagkakatiwala. Pero may mga pong bagay na mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na napakahalaga na dapat ito natin bigyan ng pansin. Since God has a purpose for our lives, pinamagatan ko po ang salita ng Panginoon ngayong umaga ng share the hope you have in Jesus. Ito po yung message. Ito po yung title. Share the hope you have in Jesus. Pag sinabing hope, pag-asa. Pag sinabing pag-asa, hindi lang sa Quezon City yan, kundi ito po'y taglay ng mga Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon. Pag sinabing pag-asa, ito yung mga bagay na iyong hinihintay na darating sa iyong buhay. Umaasa ka ng mabuting bagay, umaasa ka ng tagumpay, umaasa tayo ng buhay na walang hanggan in the presence of God. Umaasa tayo ng pagbabago, umaasa tayo ng tagumpay laban sa mga pagsubok at problemang dumarating sa buhay. And thank God, because of Jesus, we do have such kind of hope. Meron tayong ganung pag-asa. Hindi lamang noon, kundi ngayon, maging sa darating na araw. Umasa tayo na tayo patatawarin ng Diyos. Tama naman, sapagkat ang sabi ng Bible, if we confess our sin, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of unrighteousness. Sa Tagalog, kung ipapayag natin ating makasalanan sa matuwid at banal, na patatawarin tayo sa lahat ng ating pagkukulang at kasalanan na gawa at lilinisin tayo sa lahat ng bagay na ito. Tayo po'y umasa at ngayon, naniniwala tayong pag-asa yung nakamit natin. Pero hindi natapos ang pag-asa dyan. Kasi ang pag-asa, pagkat dumating na sa buhay mo, hindi na pag-asa yun. Nakamit mo na eh. And we're still hoping for new things to come. God is still in the business of changing lives. God is still in the business of blessing our life. God is still in the business of doing miracles and wonders sa buhay natin. Amen po ba ron? Naniniwala po ba kayo na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon, sa bawat sandali na dumarating, meron siyang layunin sa bawat isa. At yung pag-asa na nataglay natin, napakahalaga. Sapagkat ang tao ngayon sa mundong ito, dumarami po nawawalan ng pag-asa. Dumarami po ang taong aburido, magagalitin, matampuhin, mainitin ang ulo, parang walang tinatanong na bukas, parang gusto na magpatiwakal. Salamat sa Diyos, wala sa Caloocan, Bethel niyan. Amen. Praise God. Bagamat may mga problema tayong hinaharap, hindi naman mawala yun eh. Sa mundong ito, kahit saan ka nandoon, may problema. Kahit saan lugar niya may problema. Kahit nung sinasabi mong lugar na the safest place in the world. Ano po ba yung the safest place in the world? Ang Pilipinas, pang ilan? Pang 72 ata o pang 40 plus? The safest place in the world. Ano yung number 1? Nasa Europe, isa doon, Finland. Finland. Kaya lang, napakalamig.
Pero pag doon sa lugar na yun, hindi pa rin safe. Hindi po. When you have Jesus in your heart, that's the safest place to be. Pagka si Kristo nasa puso mo, kahit saan ka na ron, yun ang pinakasiguradong safe na lugar. And there is hope. Bakit? Kasi there is hope in Jesus. Amen. Tingnan nyo, ang Panginoong Yesus, dahil sa Kanya, pinatawad tayo na sa ating kasalanan, niligtas niya tayo. Ano pa? At binigyan tayo ng pangako na siya'y muling babalik. Ang magandang pag-asa yan. At ating pong tinatanaw, ang magandang kinabukasan natin sa mundong ito, pangsamantala, pero sa piling ng Diyos, magpakailanman. May langit tayong uuwian. Amen. Heaven is our destiny. Ay, salamat sa ilang masaya. Heaven is our destiny. Parang sa mga senior citizen lang nagpupuri, Lord, amen. Kasi ilang oras na lang kami, ilang panahon na lang kami. Sino may sabi sa iyo, wala pong pinipili ang end ng life. Wala pong pinipili niya, malakas, mahina, bata, matanda. May baby nga, hindi na nasisilayan ng magandang mundong ito namamatay na. Meron namang 100 plus na gusto nang mamatay, hindi pa rin namamatay. Kasi ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay And life in this world are short. Malikli lang talaga. Pero mahalaga niyan, there is always hope in Jesus. Pagka may problema ka, may pag-asa kang tutugunin ka ng Diyos. Kasi marunong kang manalangin, marunong kang umasa sa Panginoon. Ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, ay hindi po sinungaling ang Diyos, buhay siya at makapangyarihan. God's words are true. It will last for eternity. Ang sabi nga, heaven and earth will pass away, but God's promises, God's word will last forever. Hallelujah. Puri ng Panginoon sa punto na yan. God's word will last forever. Share the hope you have in Jesus. Bakit kailangan nating ibahagi ang pag-asa na taglay natin kay Jesus? Ang tanong, may pag-asa ka bang dala-dala sa buhay mo? Those who have Jesus in their hearts, do you have hope? May pag-asa ba tayo? Ngayon yung pag-asa na yan, i-share natin kay Lord. Noong nakarang araw, pinag-usapan po namin sa district yung mga pangalan ng churches, iba-iba pangalan, Bethel. Isa pa na, pag sinasabi, temple pa rin daw ito. Pastor, kayo po ba yung pastor ng Caloocan Bethel Temple? Sabi ko, hindi na temple yun. Caloocan Bethel Assembly of God Church. Nawala na yung templo. Kasi pagdating ng templo, parang ano lang siya, parang sanctuaryo, parang lugar. Kasi in church is not the place, it is not the building. Church is a group of people. Pag sinabing iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya kapag walang tao dito, hindi church to, building lang ito. Pagka nagkakatipo ng mga Kristiyano dahil kay Kristo, nakikonsider na ito'y iglesia. Amen. Ang karamihan po ng mga napundar na simulang Assemblies of God Fellowship dito sa ating samahan, sa ating pong bansa, meron nakalagay na hindi lang Bethel, kundi Christ is the answer. Christ is the answer. Si Kristo ang katugunan. No, ako'y nasa Malabon, yun ang pangalan Christ the Answer, Assembly of God Church. Parami nagsasabi, Christ the Answer, what is the question? Ano yung tanong kung Christ the Answer? Ang sabi ko, kung wala kang pag-asa, Christ the Answer. Kung mayroon karamdaman ka, Christ the Answer. Kung mayroon kang kalungkutan, Christ the Answer. Any questions you have in life, Christ has an answer. Oh, may pag-asa kay Kristo? Yes. Kaya pagka si Kristo nasa puso mo, kailangan dapat meron kang joy in your heart. Blessed ka kasi pinagpala ka ng Diyos. Sa lahat ng nilalang sa mundong ito, sa lahat ng tao sa mundong ito, kung may Kristo ka, ikaw ng pinakamasaya dapat. Amen po ba ron? Palapakan natin ng Panginoon sa kabutihan niya. At kung hindi mo pa kapatid nararanasan yung bagay na you lose a lot in your life. Marami kang nawala sa buhay. Sharing Jesus to others, our hope in Christ Jesus. Why? Bakit mahalaga po ang bagay na ito? Being a believer of Jesus, God has given us special task to accomplish. Bilang mga Kristiyano at mananampalataya ng Panginoon, bigyan tayo ng espesyal na tungkulin na dapat natin bigyan ng katuparan. Wherever we go, saan man tayo naroon, Jesus wants us to share the hope we receive from Him. Nais ng Diyos na ibahagi natin itong pag-asa na ito na natanggap mo natin sa Panginoon. Ilan sa atin dating buhay magulo? Sino dito dati lasenggo? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Isipin nyo lang, ako yun, pastor, ako yun. Naging problema kayo ng tahanan ninyo, ng pamilya nyo, ako yun. Pero nung makilala nyo si Kristo, ano nangyari? May pagbabago ba? Kung meron, may pag-asa ang mga taong katulad natin na namuhay noon at maging ngayon at wala pong tinatanong na magandang bukas. Mayroon pong pag-asa. Lahat po tayo nagkasala
at ang kabiyak ng kasalanan, kamatayan. But there is hope because we believe in Jesus. And that hope bring forth what? Joy and gladness sa buhay natin. Di po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. There is special message that we have in Jesus that He wants us to tell it to everyone. Yung special na mensahe na taglay natin dahil kay Jesus, ang nais ng Panginoon, ibahagi natin ito sa iba. Pagsabi mo. Ipagsabi mo si Kristo'y buhay sa iyo. Ang problema po ganito. Magtapatan tayo. Bihira na raw sa mga Kristiyanong pinagmamalaki ang Panginoon sa bawat sandali ng buhay niya na ipinagsasabi sa iba, Jesus is alive in His life, in their lives. Bihira na daw yun. At salamat, active ang presence ng Lord sa buhay ng mga taga-Caloocan Bethel. Tama po ba yun? Ang mga taga-Caloocan Bethel, marites yan. Chinichismis, hindi yung ulam at buhay ng iba, kundi ang kabutihan ni Kristo. Dapat ganon. Dapat active and alive tayo sa bagay na yan. Hindi lang po si pastor, hindi lang po yung leaders, kundi bawat Kristiyano tumanggap kay Kristo, dapat actively telling to the world how good Jesus is to them. Amen. Napakabuti ng Diyos. Pero mo, langit uwian natin. Langit. Amen. Purihin ng Panginoon. Libre pa. Hindi nyo na kailangan magpabook. Magpabook kayo sa aeroplano, mag-aantay pa kayo. Nalala ko si Ate Rex. Saan si Ate Rex? Ang sabi niya, sana madelay uli kami. Para libre na susunod na flight. Madelay ka ng ilang oras, di ba? Ang hirap nun. Magkano po travel ngayon? Kami po ni Sister Nene, kaya po wala kami nung Sunday, nasa Mindanao po kami. Speaker po ako doon sa Southwestern District Council ng Assemblies of God doon sa Mindanao District. Doon po sa lugar ng Zamboanga, Sibugay, Basilan area, yung mga area na yon na kung saan ay Muslim populated area yung lugar na yon. So may gawain po tayo doon. Doon po kami. Alam mo, kahit senior citizen discounted na, ang mahal pa rin pala ng bayad. Additional cost doon sa plane flight. Ganun talaga Sa mundo may bayad. May galawod. Meron ba ditong libre lang? May bayad yan. 90% of our activities involve. Hello. Tama po ba yun? Manood ka ng TV. May bayad yan. Bakit? May bayad sa kuryente. Yung mga anak, hindi iniisip yan. Pag sinabi anak, patay mo ilaw, ay papatay. Magtipid ng kuryente, ayaw magtipid. Para bagang wala silang binabayaran. Pag kayo na po ang tumanda, ma-realize nyo, ganun pala ang dahilan. Sa mundong ito, there are cost. Valuable matters. Kaya lang, sa punto naman na tinag-uusapan natin, sa Panginoon, may mga bagay po na hindi nabibili na kayang i-provide ng Diyos sa buhay natin. Libre. Kaligtasan, libre po yan. Walang bayad yan. Amen. Di ba? Kagalakan, walang bayad yan. Tugon sa panalangin, walang bayad yan. Kay Lord, walang bayad ang panalangin. Sa Diyos, He provided us with everything free. Huminga kayo ng malalim. Pag sinabi ng Diyos, 100 lang dapat hininga sa loob ng isang araw, pag sumobra, bayad. Di ba? Libre. Kahit ilang beses kayo huminga, okay lang. Napakabuti ng Diyos. Sa totoo, napakabuti ng Panginoon. Tingnan nyo lang yung creation niya. Yung mga nilikha niya. Pumikit lang kayo, dumilat kayo, makikita nyo kamanghamangang galaw ng Diyos at makikita ng simpleng mga mata na yan. Nakakadinig ba kayo? Salamat. May mga kapatid tayo, unable to hear. Mga disabled person. Hear impairment. Pero God still provide blessing to them. Amen. Kasi God is good all the time. Kaya there's always hope in Jesus. May kakilala ka bang namumroblema? Panalangin mo, sabi mo kapatid, may tugon ng Diyos problema mo. Believe that God will provide answer to your needs. Kasi ang Diyos mabuti. Saan man tayo pumaroon, nasabi rito ni Jesus, wherever you go in the world, tell everyone the good news. Pakibali mga kapatid, yung ating pong teksto na yon. Mark chapter 16, verse 15. Nasabi, wherever you go in the world, ito po yung New English Version Translation. Wherever you go in the world, tell everyone the good news. Saan man tayo pumunta, banggitin natin yung mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Ano sabi ng Bible?
Sabi ni Paul, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang mabuting balita, hindi po tungkol sa Assemblies of God, hindi po tungkol sa Caloocan Bethel, hindi po tungkol sa pamilya ninyo, hindi tungkol sa tagumpay nyo sa mundong ito, hindi po tungkol sa trabaho nyo, hindi po tungkol sa kayamanan ninyo. Ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Malinaw po ang sabi ng Bible, tungkol kay Jesus, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sino mang nananalig sa Kanya. So may kinalaman po ito sa kaligtasan ng ating pong buhay, ng ating kaluluwa. Ang mundong ito, pangsamantala lang ating tiranto. Kami nasa Mindanao, nangyari po yung bombing. Buti na lang, malayo kami doon sa lugar. Pero yung nag-escape route daw ng mga bomber at mga involved doon ay papuntang Zamboanga. Kaya during that time, naghigpit sa airport. Pati patis, bote ng patis, bagoong bawal, tubig bawal. Bumabiyahe kami, binalaan na kami ng isang member noon na police, airport police. Sabi niya, Pastor, yung tubig po ninyong dadalhin ay hanggang 50 ml lang. So, 50 ml, gano'n lang kailit yun. Kasi nga bawal. Kasi may namatay, may bombing. Lumindol pa ng 7.5 doon sa lugar ng Surigao. Marami na pahamak, maraming gusaling na nasira. May mga namatay, yes. Life in this world is short. They're full of danger. Puro panganib, pangamba, takot. Sa panahong ito, sinong ating pag-uukulan ng pansin para mawala yung takot na yan? Eh di si Lord. Amen. Kasi hindi naman siya nagkulang noon sa ating buhay, maging ngayon sa darating na araw. There's always hope. Let me ask you something personal. Have you ever shared and led someone to faith in Jesus? Kasi sabi po dyan, balik nyo anak yung ating teksto. Ano sabi roon? Go, tell the world, wherever you go, tell to everyone the good news. Ang tanong ganito, sa buhay ninyo, personal, ikaw mismo kapatid, meron ka na bang pinagsabihan patungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Na nadala mo siya sa paanan ng Panginoon at mismo siya, tinanggap niya si Jesus sa buhay niya dahil sa patotoo mo. Merry Christmas po. Ang message ng Christmas about Jesus Christ. He's the center of celebrations. About God's saving grace. Yung love ng Diyos sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in the Lord shall not perish, but have eternal life. Wow. Nung una ko madinig yung talatang yan, pinagbulay-bulayan ko talaga. That's what during that time, na ako'y pinadalo sa isang gawain ng aking kaklase, sinamahan niya ako sa silang fellowship nila, diyan po sa Balintawak. May gawain po ng mananampalatay Balintawak. Sabi, Pastor, June, kasama ka, may gawain tayo. Doon ko unang nadinig yung salitang John 3:16, for God so loved you and me that He gave His only begotten. Pinagbulayan ko yun. Naisip ko, mahal pala ako ng Diyos. May nagmamahal pala sa akin na nag-aalay ng kanyang buhay. Yung pala ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. Doon ko naintindihan yung krus ng Kalbaryo. Then I realized, may nagbayad ng utang ko, may nagbayad ng kasalanan ko, may magliligtas sa buhay ko. Speaking of eternity, eternal life. Parang hindi nyo dama yung eternal life pagka malakas tayo eh. Parang, malakas pa buhay ko, masigla pa ako. Pero pagka kayo nagme-maintenance na, pagka kayo nahirapan ng huminga, kayo nahirapan ng lumakad, kayo nahirapan ng bumangon, ba? Lord, mabukukunin mo na ba kami? Kaya lang, I tell you, hindi natin hawak ang bawat sandali ng buhay. And God scheduled that moment. Sabi nga ni Ecclesiastes, everything that is happening in this world happens according to the time frame ng Diyos. Ano yon? Araw ng pagsilang, araw ng kamatayan, araw ng pagtatayo, araw ng pag-upo, araw ng pagyakapan, araw ng paghihiwalay, araw ng pagtangis, araw ng pagtawa. Kaya sa mundong ito, may pagbabagong nangyayari. Whether you like it or not, change will happen. Changes will come. Minsan ayaw natin, kasi lalo na, Pastor, ayaw na namin magbago. Sino dito gustong tumanda? Wala. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Talagang tatanda tayo, whether you like it or not. Sorry. Sorry. Yun po yun. Kasi lahat bagay nagbabago eh. Di ba? Kaya lang may mga pagbabago ayaw nating mangyari. Di ba? Tingnan nyo. Sabi ko nga kanina, ang pamilya noon, hindi na katulad ngayon ang tsura niyan. Di po ba? At bukas, iba na rin ang kulay niyan.
Ang edad natin ngayon, maaaring masigla ka, bukas, yun na yun. Kaya tama yung epita eh. Ako ngayon, bukas, ikaw naman. Okay, tuloy natin itong pinag-uusapan natin. Patungkol sa mabuting balita. Maaaring sila ay iyong kapitbahay, kasama sa trabaho, ka-office mate, business partner. Maaaring member sila ng iyong immediate family, playmates sa computer games, friend mo sa Facebook, telling someone about Christ and bringing them into the family of God is the greatest thing we can do para sa Diyos. The greatest thing we can do is to share our hope in the Lord to other people. Kaibigan mo, trabaho, katrabaho mo. Baka naman 10 taon na kayo magkakasama hanggang hindi niya pa alam na Christian ka na. Love mo si Jesus. Malungkot naman yun. God called us to be a witness for Him in the world. Inaasahan niya na ipamamalita natin sa iba ang pag-asang natanggap natin kay Jesus. Lahat ng mga ligtas magsabi ng praise the Lord. Magsama naman kayo ng iba sa langit na pupuntahan. Ganun lang naman eh. Lahat ng taga-langit, magsama ng iba. And that's God's command. God has called us to be witness into the world. Inaasahan niya ito. Sabi ng Matthew 4:19, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Come, follow me, and I will show you how to peace for people." Halika, sumunod ka sa akin at ipakikita ko sa inyo kung paano kayo magmamalakaya, mangisda ng mga tao. Sabi niya sa kanyang mga alagad. Pag sinabi mangisda, ito yung pag-share mo kay Lord para sa iba at dalhin mo sila sa paanan ng Panginoon para sila maligtas, makakilala sa Panginoon at makita nila pag-asang dala natin. Na mismo sila magpapatuto, may pag-asa nga sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Minsan ako po'y dumalo sa ospital. May dinalo lang po ako dun sa Biluna. Isa po nating kapatid na ang kanya pong asawa ay sundalo. COVID noon. So, limitado pagdalaw. Isa lang dinalo ko. Tapos, merong malamang mag-pray doon. Pinag-pray ko sila, tuwan-tuwa. Tapos, pagkatapos noon, may nakakita na may nagpipray. May humarang sa akin sa pintuan. Sabi, "Pastor, kayo po ba, Pastor?" "Opo, pwede niyo po ba ipag-pray yung tatay ko?" "Saan po siya?" "Doon po sa isang kwarto." "Sige po." So, big sabihin, may pagkakataon na binibigay ng Diyos yung open door for us to share the gospel, the love of Jesus. Hindi lang yung healing eh, kundi yung saving grace ni Lord. Pagpunta ko doon, tinalam ko, tumanggap ba siya kay Kristo? Hindi pa pala nakakilala kay Lord. So, isinare ko si Lord sa kanya. Yung testimony of giving hope to people who are in dire needs of hope. Marami na sa mundo, kapatid. Marahil, yung mga taong yan, hindi nyo na kailangan lumayo, hindi nyo na kailangan mag-abroad, hindi nyo na kailangan pumunta sa ibang lugar. Mismo kasama nyo, kapiling nyo sa mga oras na ito, hindi nyo pa sinasira ng pag-asang taglay mo na kay Kristo. And God is telling us to be awake in this message. Ginigising po tayo ng Panginoon sa mensaheng ito. Nire-repress ng Lord sa ating mindset yung katotohanan that there is a great commission. The greatest commandment of all is to love God. Amen. But the greatest commission is to share Jesus to people around us. Ulitin ko po, the greatest commandment is to love God above all. But the greatest commission is to share Jesus to people. Yun ang ating pinakadakilang tungkulin. Yes, tungkulin ko pong mangaral. Yes, tungkulin ko pong mga musician, tungkulin yung tumugtog, tungkulin yung mag-assume ng ministry sa church na ito. But the greatest missions that we need to accomplish is the mission of sharing Jesus to people. At ang mission field, napakarami, napakalawak. Every believer is a missionary. Every heart na walang Kristo is a mission field. Kaya, hindi nyo na kailangan lumayo. Hindi natin kailangan lumayo. Hallelujah. Alala ko dun sa church na akin dinaluhan ng una, yung people ako. Yung isa naming, isang young people doon, nagpipray. Lagi niya pinagpipray upuan, "Lord, pinagpipray ko pong upuan ito, Panginoon." "Bakit upuan?" "Sana po makatabi ko tatay ko sa darating na linggo." "Lord, para sa tatay ko, gusto ko siyang makasama sa gawain." "Lord, pinagpipray ko to." Yung prayer niya, "Lord, I pray for the seats, special para sa tatay ko. Kasi bakante. Wala na ko po. Lord, sana po makapiling ko tatay ko. Lord, tulungan mo kong ma-share ko sa kanya kabutihan mo, kabutihan mo, kabutihan mo." You see? Kapatid, may katabi ka ba? Kung wala, Sino man yun? Mahal mo sa buhay, kasama mo sa trabaho, present mo. Kasi may burden tayo dapat for lost souls. Bakit? That is our great mission in this world. Hello, nandiyan po ba tayo?
Hallelujah. Sinabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mangisda ng mga tao. Maring alam na ng ilan sa inyo ang mga bagay nito, but let me share with you few reasons why God wants us to share our hope to others. Ito po yung ilang mga dahilan kung bakit nais ng Diyos na ibahagi natin sa kanila ang kabutihan ng Panginoon. Bakit nais po ng Diyos na ibahagi natin itong pag-asang taglay natin? Narito ang ilang mga kadahilanan. Okay? Slide. Here are some reasons. Narito ang ilang mga dahilan. Una, kailangan ng lahat ni Jesus, si Jesus. Kailangan ng lahat ng tao si Jesus. Bakit? Ang sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father but through Him alone. Because people around the world need Jesus. Alam niyo ba yung awit, people need the Lord? People need the Lord. The good news of Jesus is better than anything this world could offer. Mas mainam pa ito kaysa gamot sa COVID, cancer, o sa anumang uri ng sakit. People need Jesus sa puso nila. Pamilya nag-aaway, pamilya magulo, relasyong wasak. Pag may Jesus yan, naayos yan. Buhay na magulo. Gusto mo maayos, papasukin mo si Jesus sa puso mo, pagarihan mo siya. May pumapatay, punong-puno ng bisyo, kalungkutan, depression, anxiety. But if you have Christ in your heart, maruresolve ang lahat ng yan. Totoo po, si Kristo po ay buhay. And people in this world need Jesus Christ. Alam niyo yung awit, people need the Lord? Pakitugtog mo ngayon, anak, to remind us something that is very special in the Lord's presence. Pinaktis po namin ito kagabi, pero hindi po maayos eh. Kasi wala kaming practice. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. Samahan niyo po ako. On they go through private pain, leaving fear to peer. Laughter hides their silent cry. Only Jesus here. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will people need the Lord? What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? His love can be all the people
When we invite people to Jesus, we offer something special. Pagka imbitahan natin ang tao para lumapit kay Jesus, we offer something very special to them. We offer them salvation, hope, healing, joy, peace of mind. Amen. Lahat tayo may mga patuto, mga kapatid. May personal tayong pwedeng banggitin sa ating pong kapwa tungkol sa kabutihan ni Jesus sa buhay natin. Sa totoo lang, ang ilang member nating pamilya hindi pa nakakilala sa Panginoon. Extend nyo pa yon. Kung pamilya nakakilala, meron kayong pinsan, kapatid, pamangkin. Saan sila? They're lost. They need Jesus. They need Jesus. Kailangan nila si Jesus. Salamat, Jasper. Pinilit ko lang siya kumanta. Sabi ko, Jasper, kanta ka nga. Hindi na po kumakanta yun eh. Medyo nabakante. Maging abang lingkod, nabakante. Sabi, kantahin natin kasi maganda itong message na ito. At iyayayan natin lahat kumanta. People need the Lord. Kung ito'y laman ng puso natin, yung pong unang dahilan. Kasi all need Jesus. Lahat kailangan nila si Jesus sa buhay nila. Amen. Hallelujah. Pangalawang dahilan, inutos kasi ito ni Jesus eh. Anong sabi doon sa Matthew 28:19? Maliwanag ang Jesus' Great Commission, go and make disciples of all the nations. Humayo ka't gawin yung mga alagad kong lahat ng bansa. Tingnan yung utos ng Panginoon. Humayo kayo at gawin yung mga alagad kong lahat ng bansa. You cannot make a disciple unless you go first. Hindi mo pwedeng dalhin sa Panginoon at sumunod ang isang tao kung hindi mo muna sa dadalhin kay Jesus. Hindi mo pwedeng akayin sa pagkabutihan ng isang tao malibang akayin mo muna kay Jesus ang taong yun. Kasi there's nothing good in us eh. Sabi nga ng Panginoon, walang ibang good kundi Diyos lang. Amen. Ari may taglay tayong kabutihan, kabaitan. Meron po ba ditong mababait? Pakitasan kami na mababait. Pagtulog, mabait. Pagising, mabait na mabait. See? May taglay kayong kabaitan, pero hindi lahat ng sandali mabait kayo. Di ba? May taglay tayong kabutihan, pero hindi lahat ng oras mabuti tayo. May taglay tayong kawang-gawa, pagtulong sa kapwa, pero hindi lahat ng oras nakagawa natin yun. Ibig sabihin, may limitasyon kasi tayo. Only God is good. But without Jesus, hindi tayo magiging good. Dahil kay Kristo, naging good tayo. Ano sabi doon? Go make and disciple of all nations. We cannot be able to make disciples unless we make them first believers of Christ. Kaya ano gagawin natin? Pagpatuto tayo, share mo si Lord sa kabutihan, ang kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Mabuti ang Diyos para sa Kanya. Niligtas ka ng Panginoon. Tanggapin niya si Jesus. Nagsisimula doon. Kaya, ang utos ng Lord, make disciples eh. Ang disciple, follower ni Jesus. Hindi ka pwedeng maging follower ni Lord maliban pong tanggapin mo muna sa puso mo si Jesus sa buhay mo. At ako'y nagpapasalamat, may mga taong they go and share the gospel to other people. At ako po, isang parte po ng buhay nila. Kung walang nag-share sa akin, walang nag-isip, na humayo para ibahagi sa akin kabutihan ng Diyos sa buhay niya, paano ko makilala ang Panginoon? Bagamat meron pong tao na nakilala kay Lord sa pagkakataon na siya at ang Diyos lang nag-usap. Katulad ni Pablo. Pero dinala pa rin si Pablo, kanino? Sa mga tao magtuturo sa kanya ng katotohanan tungkol sa Panginoon. So sinner pa rin sa kanya kabutihan ng Diyos ng ibang tao. Ganon din po. Tayo pinakilala because somebody shared to us their testimony, personal testimony. Amen po ba? Tatay mo man yun, nanay mo man yun. Sa mga anak ko nga, salamat mga anak. Tatay, nanay nyo, mananampalataya. May bentahe na yun. Eh kung hindi, napakahalaga po sapagkat ay utos ng Panginoon. Pangatlong dahilan, the third reasons why we need to share the hope we have in Christ is mahal natin ang Diyos at ang ating kapwa. Ano sabi ni Pablo, 2 Corinthians 5:14? Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban, kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kumbinsido siya eh. He was so convinced that Jesus Christ died on the cross for the sake of all the people around the world, for the sake of all. Sa kapakanan ng lahat namatay. Kaya doon po sa hindi pa tumatanggap kay Kristo, namatay si Lord din para sa kanila. There is always hope in people's life.
Amen. May nagtanong sa akin, Pastor, welcome ba dyan ng mamamatay tao? Bakit hindi? Welcome ba dito sa church ang Tismosa? Bakit hindi? Welcome ba dito ang Mandaraya? Bakit hindi? Pero pag tinanggap niyo si Kristo, lahat ng yung mabubura. Amen po ba? Pero kung nandito ka na, puro kang pandadaya, may kalalagyan ka. Si Lord kasi hindi sa kontento sa ganung bagay. Mahal ka ng Diyos, pero ayusin ng Diyos ang buhay natin. Ganun ang Panginoon eh. Amen po ba ron? Hallelujah. So, kabutihan, napakabuti ng Diyos. Kaya walang dahilan para hindi natin sabihin sa iba, ang Diyos ay mabuti. Hindi lang yon. Kundi una sa lahat, mahal natin Diyos, mahal natin ating kapwa. Kasi kung wala ang pag-ibig, lahat ng yan ay para bagang na ano lang. Bakit ko i-share? Kasi inutusan lang ako ni pastor eh. Nakakaya naman. Leader ako ng church, so hindi ako magpapatotoo. Bakit nga ba ganun? Pag inutusan mo, kapatid, ikaw mag-pray, opening prayer, ako na naman. Bakit ako? Dapat matuwa ka, ginagamit ka ng Panginoon. Lalo na pag-witness, there's no one, hindi na kailangan pang utusan pa, kundi ito'y udyok ng puso na nagmamahal sa Diyos. Halimbawa noon, tatay ko, hindi pa nakilala, mga magulang ko, mga kapatid, hindi pa nakilala. Nung makilala ko si Lord, hindi ako makatulog. Panginoon, tulungan mo akong ma-share ko sa kanilang pag-ibig mo. Dahil mahal ko sila. At mahal ko kapwa ko. Mahal kita, Lord. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, nagpapatotoo yan. Amen. Hallelujah. At ang Caloocan Bethel, punong-puno ng mga taong nagmamahal sa Diyos. At sa kapitbahay. Salamat. May sama na loob sa kapitbahay, mga pumalakpak. Di po, joke lang. At sa mga kapwa natin. Amen po ba? Hallelujah. Puri ng Panginoon. Naalala ko nun sa isang kalalakihan. Mga kalalakihan, kamusta po yung ibalik ang bagsik? Pagdating sa bahay, bagsik na ba? O tiklo pa rin? Ibalik ang bagsik. Bagsik saan? Dapat bagsik sa pagpapatotoo, paglilingkod sa Diyos, paghayo. Ano, di ba? Nalala ko yung amin pong kapitbahay, pag kami gawain kami, binabato kami. Kaya pagka nagpupuri na, pag Sunday morning, may bato yan, lumilipad na bato, bang, ang lalaki pa naman ng bato. Hollow blocks, binabato niya sa bubong ng bahay ng fellowship namin. Gagalit sila. Maingaw daw kami, puro kayo mga born again, mga buang again, sabi niya, binabato yun, binabato. Yan. So alam nyo, siyempre, kapag gano'n parang nainis ka, gusto mo magalit, ang prayer mo, Lord, tamaan sana ng kidlat. Lord, mahulog sana sa bangin. Lord, masagasaan sana. Panginoon, burahin mo sa mundo. Hindi. Pinag-pray namin, Lord, sana makilala niya ikaw at ang pag-ibig mo, maranasan niya. Upang sa gano'n, ang gawain mo, mahalin niya. Alam nyo, significantly, eventually, nangyari po, nag-abroad pala yung nambabato, kaya may mga araw, wala nambabato, bakit kaya? Nag-abroad. Doon sa abroad, doon niya nakilala si Lord. Pagbalik dito, lumapit sa akin kung nausap ako, Pastor, tatapatin ko po kayo, ako po yung nambabato. Ako yung nambabato. Yun. Alam nyo, yung kapatid namin ito, pangalan niya ay Brother Marcy. Naging masigasig siya at naging masipag at lahat ng kalalakihan, pag nandun siya sa amin sa church, kalalakihan, nagagamit siya, effective. Kaya doon sa church na yon, mas marami lalaki. Dahil sa testimony ng taong ito, na amin pong pinag-pray at hindi kami nagalit sa ginagawa, kundi, Lord, sana makakilala siya sa iyo. Because we love people. Amen. Love people. Share the gospel to all the people around us. Huwag tayong mamili kasi ang Diyos hindi namili. Hindi kanya pinili, basta na lang pinili ka niya dahil mabait ka, mabuti ka. No. God is not a respecter of person. Ano man ang kalagay mo, kaya kang baguhin ng Panginoon. Maniwala ka. Maniwala ka. Amen. Panghuli, pang-apat, at panghuli. Ano yun? Bakit tayo natin dapat share si Lord? Ito maganda eh. Sino gustong tumanggap ng regalo? Wala. Salamat sa Panginoon. Lord, wala daw. Sorry. Yan. Regalo. Wala pong pagpapagal ginagawa natin sa Diyos na mawala ng kabuluhan. Wala. Everything we do for God's glory, for His name, will be rewarded. Gagantimpalaan ng Diyos yan. Totoo yan. Gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Saan? Doon sa langit nga lamang. So magantay tayo. Kasi ang reward ng Lord, whether we like it or not,
Laging may bunga. Pag nagtanim ka ng kabutihan, laging aani ka ng bunga. Sabi po dyan sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteousness is the tree of life, and he who wins souls is wise. He who wins souls is wise. Ang mga nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon ay matalinong tao. Yung bunga ng katwiran, aanihin niya. At ang sabi dyan, bunga ng katwiran, aanihin. Kailan yun? Ang sabi ng banal na kasulatan, we will all face the judgment seat of Jesus. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos at magbibigay sulit sa lahat ng bagay na ating ginawa habang tayo nabubuhay sa mundong ito. And one significant thing that we must do and respect na meron tayong reward is to win soul. May reward po yan. May crown of glory yan. Amen? Hallelujah. Di po ba maganda na meron palang inilaang ng Diyos na magandang bagay sa buhay natin? Kaya may pag-asa tinatanaw mga Kristiyano. Ang mundong ito, patungo sa kabulukan, yes, but we will enjoy the presence of God even when we are still here in this world. Kasi kay Kristo, kahit sa kanaroon, ang lupa, pwedeng langit na rin para sa iyo. Kasi si Kristo nasa puso mo. Amen po ba? Pero lalo na pag dumating tayo sa langit, sino gusto makarating ng langit? Ngayon na. Meron nagtaas na kami. Bakit? If you love Jesus more than anyone else in this world, heaven is your desire. And Jesus' presence is something you desire to be with. Yung makapiling mo ang Panginoon, di ba? Hangarin mo yun. Makasama mo siya. Ang problema, do we love the Lord more than anything else? Yung intimacy. To share Jesus to others, kailangan ng puso doon. Puso. Kapag may puso ka, masaya mong gagawin yun. At uuwi kang may bunga, may dalang bunga. Kasi pagtatanim pag nagtanim ka ng mabuting balita, aani ka ng mabuting balita. Pag nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Hindi man ngayon, pero darating I expect that something will happen in the future because you planted good things today. And the message is very clear. Share the hope we have in the Lord to others. Amen po ba? Merry Christmas po. Gawin nating special gift yan sa Paskong ito. Tayo pong lahat ay tumayo in the presence of God. Hallelujah. Pwede ba bang i-rewind mo yung people need the Lord? Tapos awitin natin in deep sense of prayer. At ilagay natin, incorporate natin ating sarili doon sa message na ito na kapatid, ang mundo natin kinagagalawan, yung taong ito, people need the Lord, maaaring kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, o kalaro mo sa computer, o ka-Facebook friend mo, o ka-messenger friend mo, sila. Pero hindi mo pa sinishare si Lord at alam mong hindi sila nakakilala sa Panginoon. But we have an opportunity to share. Gawin natin itong desire, Lord, bigyan mo ako ng opportunity i-share ito. I-share ka sa iba. Hallelujah. Indeed, people need Jesus. People need Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa opportunity na itong binigay mo po sa amin. Indeed, Lord, indeed. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. They go to private pain, living fear to fear. To fear. Yes, God. All of their hide their silent cry. Only Jesus hears. People need the Lord. Lord, iniisip po namin ang aming mga mahal sa buhay. Kakilala, kapitbahay, kaibigan, kalaro,
kabarkada, na wala pang Kristo sa puso nila, Panginoon. Lord, ang mensaheng ito ay magdulot po sa amin ng panibagong sigla, na may share namin, O Diyos, ang pag-ibig mo sa iba, ang pagliligtas mo po, Panginoon, sa mga taong kinakailangan tanggapin ka sa kanilang buhay. Yes, Lord Jesus. Oh God. At people need the Lord. Lahat po na may pangangailangan, kahilingan, panalangin, lapit lang po sa altar. Marahil yan, ikaligtasan natin mga mahal sa buhay. Just come. Habang patuloy po natin inaawit ito. O marahil may burden po ang inyong mga kaibigan na kailangan niyong ilapit din sa Panginoon. We are called to take this life to a world where wrong seems right. What would be too great a cause for sharing life with one who's Lord? Whose love our hearts. Hallelujah. Yes, God. You must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. Yes, Lord God. People need the Lord God. People need the Lord. But will we realize that we must keep our lives? Hallelujah. Panginoon, amin pong idinudulog sa iyong paanan ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Karamihan dyan, mga mahal namin sa buhay. Marahil tatay namin, kapatid, anak, kaibigan, kasama sa trabaho, kapitbahay, kabarkada, kalaro, kauntayaw, kausap sa Facebook, kaibigan. But they haven't received yet, Lord God, your saving grace. Because I failed to bring them to you, to bring them, Lord, your goodness to them. Kasi hindi ko na i-share sa kanila. Akala ko gagamitin mo iba. Yung pala Panginoon, may pananagutan ako na ibahagi ko ang pag-ibig at pagliligtas mo sa kanila. At marahil, Panginoon, ako, Lord, may problema din sa personal na relasyon sa iyo. Marahil dahil sa hindi kita ma-share, dahil hindi ka talaga laman ng puso ko. Kung yun ang aking kalagayan, Lord, patawarin mo ko. Binubuksan ko aking kalooban, Panginoon, at nais ko pong pagarin ka sa buhay ko. Ang tunay na pag-asa, Panginoon, ay nasa iyo, Lord. Kinikilala ka namin. You are the hope of the nation. You are of the people. You are the hope of life, O God. Kaya nga po, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. At yung pag-asang itong aming taglay mula sa iyo, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na may bahagi po namin ito sa aming kapwa.
Lord, yung opportunities, i-share ka na, laging bukas ito, araw-araw, nagbubukas ka ng pagkakataon, Panginoon. Kaya lang, minsan, Lord, tikom ang aming mga bibig, maging aming pananaw at puso, Panginoon, para maging bahagi kami ng katagumpayan, Panginoon, ng pagliligtas mo sa aming kapwa. Lord, to that, we ask forgiveness. But Lord, at this moment, O God, we pray, O God, kami po'y nananalangin at dumudulog sa iyo, sa iyong kahabagan at biyaya. Panginoon, gamitin mo ang buhay namin, O Diyos, maging buhay na patotoo para sa aming kapwa, si kaliligtas nila. Malapit ka ng dumating, Panginoon. Ilang sandali na lang, Panginoon, marahil ang panahon, O Diyos, nagmamatulin, nagmamadali, O Diyos, umiikli ang buhay ng tao. Bawat sandali, bawat araw, Panginoon, may namamatay. Pero Lord, tinatanggap ka ba nila? At kung sila po, Panginoon, tumanggap at namatay, O God, at nagkulang kami na ibahagi sa kanila, patawarin mo kami, Panginoon. Lord, pukawin mo ang aming kalooban, ang aming kaisipan, O Diyos, ang aming damdamin. Ito po yung pagkakataon na kami po dapat buhay, masigasig, masigla, na nagbibigay, Panginoon, ng pahalaga sa pagpaparal, paghahayag ng iyong mabuting balita ng pagliligtas sa pamagitan ng aming pong mga personal na patotoo. Make our testimony alive and active, O God, in the name of Jesus. Dalahin ko po, Panginoon, bawat tahanan, gawin mong pagpapala, Panginoon. Lugar ng iyong himala, lugar ng iyong pagpapala, lugar ng iyong pag-asa. In the name of Jesus. Bawat relasyon, O Lord, pagtibahin mo po, Panginoon. Bawat sila rin, bigyan mo ng katugunan. And make your people, O Lord, testify to the goodness. Lord, i-declare nila po ang nakabutihan mo po, Panginoon, sa mga oras na ito. Ano man pong kahilingan ng bawat isa, idinudulog namin ito sa impaanan, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige po, banggitin niyo po sa Panginoon yung pangailangan, ang yung kahilingan, ang yung hinaing, ang Diyos ay tumutugon, ang Diyos ay nakikinig ng dalangin. Wala pong mahirap, wala pong imposible sa Panginoon. Wala pong mahirap sa Diyos. Nothing is impossible with Him. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. People need the Lord. People need the Lord. Lord, I pray. Ano man pong kahilingan ng bawat isa, O Diyos, idinudulog ko po, Panginoon, pagpapala mo, Panginoon. Pagtugon mo, O Diyos. Lord, I pray, Father God, unload the burdens. Aliwin mo sila, Ama. Pagalingin mo sila sa kanilang kalagayan, O Diyos. Palakasin mo po, Panginoon. Bigyan mo ng buhay na patotoo. At ang patotoo nilang gagawin mo po, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, sa araw na itong himala na yung gagawin, Panginoon. Pagtugon mo sa kanilang mga dalangin, Panginoon, maging kanila po itong patotoo sa kanilang kapwa. Makilala ka ng iba, Panginoon, sa pamagitan po ng pagtugon mo sa mga dalangin po, Panginoon, ng iyong mga anak na ito, O Diyos. In the name of Jesus, I pray, Father, make use of their lives as a channel of your blessing. Channel of your wisdom, O Lord. Channel of your words of encouragement, O God. Lord, let your answer, O God, prevails in their life's problems, O God. Hallelujah. Encompass them, Lord, with your hope, with your care, Father God, in the name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy po natin sa kausapin. Hindi po malayo ang Diyos. Kapiling natin siya. Kapatid, damhin mo ang yakap ng Diyos sa mga oras na ito. Damhin mo ang kaaliwan ng Panginoon, nais niyang maranasan mo sa oras na ito. Meron pong special gift si Lord sa inyo. Accept that gift. Believe in the Lord na hindi pong matatanggap yan. Hindi kayo dapat umuwi na hindi nyo natanggap ang kaloob na yan. Believe in the Lord. Trust God. Trust God. Trust God. Ano man yan? May kinalaman niya sa pamilya, anak, kabuhayan, personal, karamdaman. Believe that God can work wonders and miracle. There is always hope in Jesus. At ang pag-asa na yan, taglay natin. Because we have Jesus in our heart. Hallelujah. Amen. God, salamat po.
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes, God. Pasalamatan mo, kapatid, ang Panginoon. Hallelujah. At Lord, lagi mo pong sariwain ang burden namin. Amen. Yes, God. Hallelujah. Yes, God. Lord. At the end of broken bridge Hallelujah. Yes, God. is the open door. Hallelujah. Yes, God. People need Lord. Hallelujah. Yes, God. People need the Lord. When will we realize that we must live our lives complete for need the Lord? People need the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, pagliligtas at kabutihan mo sa buhay namin lahat. Salamat sa pag-asa, salamat sa katugunan. Salamat, 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 salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Glory be to God. Glory be to Hallelujah. Jesus. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. In Jesus Christ's precious name, all the glory, honor belongs to you. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. Indeed, Christ is the answer. May tugon lagi ang Diyos sa ating mga pangailangan. May tugon lagi ang Diyos sa ating pong mga hinaing. May tugon lagi ang Diyos sa bawat sandali ng ating bumuhay. Kaya may mga tao po may mga tanong, taglay mo ang sagot kasi si Kristo nasa puso ninyo. Gawin po natin birthday gift natin kay Lord. Sa Kapaskuhang ito, magdala po tayo ng kaluluwa. Magpatotoo po tayo sa buhay nila. Amen. Promise kay Lord. Amen. God bless you. God bless. Yes, Lord God. You are so forever. You are so faithful, O Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkalinga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo po, Lord God, yung mga salita mo na amin natutunan sa umagang ito ay matanim, Lord, sa puso't isipan namin, Panginoon. At aming magawa, Lord God, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa araw-araw namin na pamumuhay, Panginoon. Lord, marami pang mga tao, Panginoon, hindi pa nakakilala sa iyo. Kailangan kanila, Panginoon, Lord God. At tulungan mo kami, Panginoon, na may ibahagi namin ang iyong mabuting balita, Lord. Ang iyong anak, Panginoon,
Lalo na, Panginoon, kaligtasan, Panginoon, bawat isa, Lord God, sa mahal namin sa buhay. Purihin ka, Lord God. Purihin ka at patuloy mo kayong patnubayan sa mga banal na Espiritu, Panginoon, na siyang mangunguna sa bawat isa sa amin, O God. Dakila ka sa lahat. Salamat po, Panginoon. Maging man, Lord God, sa aming pagtatapos ngayon sa gawain na to. Ikaw po manguna sa amin. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, lalo na, Panginoon, sa pag-uwi namin, Lord God, sa aming kanyak ng tahanan, Lord, na nandoon, patnubay, gabay ng banal na Espiritu Santo, Panginoon. Ibalik mo kami, Lord God, sunod na pananambahan na may kagalakan. Itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sabik sa presensya mo, Panginoon, O God. Maraming salamat po dahil may Diyos kami na handang tumupad sa mga pangako sa bawat isa sa amin. Diyos na hindi natitinag at hindi humihinto sa paggawa ng mabuti sa bawat isa sa amin. Purihin ka. Ang lahat ng ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang papurit pa sa pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan sa tanay ito ng Diyos at patuloy na paghahayag ng kanyang kabutihan sa ating kapwa. Taglayin ng bawat isa sa atin ang pagmamahal ng Diyos Ama, patuloy na pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na kaaliwan, pagkipisan, galaw at pagkilos ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Good morning po sa bawat isa, sa ating pong mga online na kapiling po ngayon. Good morning po sa inyo. God bless you po. God bless. God bless po. Yung nasa ibabaw, God bless po sa inyo. Diyan po sa balcony, God bless po sa inyo lahat. Kaway-kaway na lang. God bless. God bless.